Yun mga katambay at good morning, good morning, good morning, good morning, good day all. Yan. Ang petsa pala natin is 29 na ng August 2025. Sa oras na 10:26 ng umaga. So, yun. At yun. So, yun. Maglalagay muna ako ng tabing. Pero bago yun, bubuksan ko muna tong bintana ko. So, yun. So, yun. Paganahin ko na yung isang electric fan. Kasi yung isa naman pinagana ko. So, yun lang ang technique. Kung ayaw mong buksan electric fan mo at maugong, halugin mo lang. Although, gagawin ko na siya. Kaso wala pa naman akong piyesa, kaya hindi ko maharap-harap. Wala pa akong bushing ng shafting. Kung meron na, papalitan ko yan. Tsaka WD-40 wala ako, kaya hindi ko mabuksan ng electric fan na yan. So yun, tignan ko anong hindi. Tanghalian na to. Magkakape lang muna ako. Hanggang bukas na lang pala ang kape ko. May nag-chat sa akin na ibenta ko na raw si Black Pogi, yung bisikleta ko, kasi hindi ko na daw nagagamit. Hindi ko po ibebenta yan, yung bisikleta ko na yan.
So, ayun. Mamaya ko na ikukwento sa inyo kung bakit hindi ko ginigive up yung bisikleta ko na si Black Pogi. Sabi ng karaniwan daw, i-give up ko na. So, mamaya ko ikukwento. So, yun mga katambay, change plan. So, maingay na nga dito sa likod. Hindi ko ma-share o hindi ko makikwento kung bakit ayaw kong ibenta si Black Pogi ko, yung bisikleta ko. So, dito na lang. So yun kung bakit ayaw ko siyang ibenta. Napaka-memorable sa akin yan. Yung bisikletang yan. Kasi, nung ano pa lang ako, kumbaga katas yan ng sideline ko. Kaka-sideline ko, katas yan ng every sidelines ko. Although yung batalya niyan, presyong pamigay na. Opo, tama po kayo nang narinig. Nabili ko yan is Batalya Tenedor Seat Posed Post Manibela. So yun, ganun ko siya nabili dati. May mga pyesa siyang nakakabit pero ano na eh, not working na eh. So nabili ko siya Batalya Seat Post headset Manibela Tenedor. May dalawang rim sa kabuha. So nag-decide ako na magpalit ng rim. Kasi aluminum rim pa yan dati na manipis. Nag-crack. Yung likuran nag-crack. So, I decided na palitan. Siyempre, hindi pwedeng isa, pangit eh. Dalawa na kagad pinalitan ko. So, ayun. Yun ang unang pinalitan ko dyan sa bike ko na yan. Rim tsaka gulong. Yun. Rim, gulong interior. Yun. Tapos, habang kumikita ko sa sideline ko, nag-upgrade ako ng pyesa.
Dati nabili ko yan, sira ang cambio niyan, sira ang shifter niyan. Pinalitan ko lahat. Yung shifter na paikot, ganito kasi shifter niyan. So, kinabit ko dun sa project BMX ko, si Dilaw. So, si Dilaw nabenta ko yun, pero sa malapit na kaibigan ng tatay ko. Doon ko siya nabenta. Kasi wala siyang pang service pagka hindi niya ginagamit yung kolong niya. Wala siyang pang service. Wala siyang, may sinisingil kasi yun, may paupahan kasi yun. Hindi pwedeng pasukin ng kolong-kolong. So, nag-decide ako na ibenta sa kanya. Ayoko sanang ibenta, pero naibenta ko na lang kasi maliit tong bahay ko at wala kong garayan na maayos. So, sabi ko, ibenta ko. Kahit papano, bumalik yung mga ginastos ko doon sa BMX na yon. Simula sa pagbili ko, simula sa pag-ayos ko, pag-restoration ko, doon na nagsimula yung career ko na doon na nagsimula yung career ko na restoration bike. Doon na. Tapos ang hindi may mga bike akong hindi ni-restore, dinetailing ko lang. May bike naman akong restore. So, mamaya ko na lang ikukwento sa inyo yung mga dinetailing ko na bike. Yung ni-restore ko na bike muna. So, nabenta yon si Dilaw. Tapos, may nabenta uli sa akin na bike, sira. So, chinek ko kung hindi siya nakaw. Kasi, ang iba bumibili ng nakaw, pero ako hindi. Sinisigurado ko muna na sa kanya talaga yung bike. So yun, yung clarify ko na sa kanya yung bike, binili ko na. Sabi ko, magpakita lang kayo sa akin na may litrato kayo ng bike. Nun, yun, may pinakita sa akin album yung matanda na may yung lola ng may-ari ng bike na sira. Kasama nila sa picture yung bike. Siguro luma na yung picture.
medyo namumuti-muti na, pero nakita ko yung bisikleta. So sabi ko, tama sa inyo po yan. So binili ko, murang halaga binenta sa akin kasi sira-sira na nga. So yun, binili ko. At hindi ko dito sa bahay ni-restore. Nahirapan pa nga ko dun sa bike na yun. Kasi bakit kamo ko nahirapan? Nandun yung bike sa kasamahan ko. Nakaparking dun. Malaki kasi lote niya dun. Malaki yung excess na lupa niya doon. Yung mga tools ko nandito. So, isang buong drawer ko ng toolbox. So, nasakay ko pa sa e-bike para papunta ron sa kasamaan ko para ma-restore yung bike. Yun ang kauna-unahang dating ng e-bike. Yun ang kauna-unahang service ko ng mga gamit about sa bisikleta. So, ayun. Na-restore. Hindi ko na pininturan, nilinis ko naman kasi nilinis ko na lang kasi okay pa yung pintura. Maganda ka. Nilinis ko na lang. So, yun, nabenta siya uli. Tapos, bumili ko ng laser sa junk shop. Yan, sa junk shop. Kasi may nag-chat sa akin sa FB page. Dati buhay pa FB page ko noon eh. May nag-chat sa akin na may nakatambak silang na laser na bike. Baka gusto ko daw bilhin. Galing Japan daw, may papel. Sa Japan naman kasi ang mga bisikleta may papel. So, yun ang sabi sa akin. So, mapagsalabas So, yun. So, but anyway, yun. Mapaglang kasi sa labas, kaya lingon ako ng lingon. So, ayun, nabili ko siya. Pinuntahan ko muna yung junk shop. Sabi, sinabi ko, binenta lang mo ba sa inyo to? Sabi ng may-ari, hindi, sa anak ko yan. Ito yung papel na may pangalan ko. Kasi yung lalaki galing Japan. Siya nakapangalan sa bisikleta, sa racing. So sabi ko, sige po, bilhin ko na po.
Sabi ko, paano po yung anak nyo pag nagtampo? Sabi ng tatay, hindi na daw nagagamit, nakatinggas, nasira na nga eh. At may motor na. So, dun nagtampo yung tatay sa dating gusto ng bata. Siguro nagmamature yung bata. Dating gusto ng bike, ngayon motor. Ako din ganyan. Dating gusto ng bike, ngayon, although gusto ko pa rin ng bike, pero na-upgrade ako ng e-bike. So, ganun din ang senaryo. So, yun. Malipat na tayo sa likod kasi wala nang ulan. So, ayun mga kakambay. At nabenta sa akin yung racer na bike na yun. Pero, ang ginawa ko dun, hindi ko masyadong nagastosan yun kasi nung pagbenta sa akin, may binigay si sir na isang bag. Yung pala mga original na piyesa galing Japan. So, binili ko na lang na piyesa, yung interior, yung gulong, yung rim, kasi sira na yung rim. Yung layos, sira na rin. Yung boha, ayos pa. So, kinuha ko na lang yung boha. Kasi ganda eh. Siya, quick release siya na yung iniikot tapos hinihila. Ganun siya. So, sabi kong ganda. So, madaling sabi, na-restore ko yun, naayos ko yun. Although konti lang naman binilang kong pyesa doon, yung gulong, tsaka yung rim, tsaka pa-align ng rim, tsaka interior, ang hirap pa maghanap nyun. Yung twesta, yung mapayatang pito na mahaba, ang hirap pa maghanap nyun. Dati, ang hirap maghanap nun. Pero nakahanap ako. Sa may Valenzuela ako nakahanap nun. Sa may din, nagbebenta din ng mga Japan surplus. So may interior naman siya. Dati, walang pito yung interior niya. Tsaka butas-butas na. Nutusan yung boy na kumuha ganun interior, same number. So, binigay ko yung interior ng racing. Sabi ko, magkano ba, sir? Pinakita sa akin yung presyo. Sabi ko, sige gawin mo ng 4, sabi ko. Di yung boy, sinigawan sa boy. Gawin mo ng 4 daw, sabi. Di,
Kasi ang hirap pa maghanap ng pwesta noon. So yun, nakahanap. Tinugma ko yung interior ko, tsaka yung interior na bago. Brand new yun Nasa Japan Surplus lang. So, tugmang-tugma. Hindi ko kasi dala yung racer yun. So, inuwi ko. Sabi ko, sir, pagka may problema, sabi sa akin ng mayari, sige, balik mo lang dito. Medyo inchik pa yung mayari. Sige, balik mo lang dito. Inchik na Bisaya, yun. Papalitan natin yan. Pag may butas naman, balik mo lang dito, palit natin. Sabi sa akin. So, nung umuwi na ako, may e-bike na ako yun. Pero hindi ko ginamit yung e-bike kasi bawal sa Valenzuela pa. Ginamit ko itong si Black Pogi ko, yung mountain bike ko. So, yun. Umuwi na ako. Isinalpa ko na. Okay. Okay siya. Walang butas. Walang sira yung pito. Okay siya. Ang unang-una kong nakabit yung gulong. Kasi okay na yung rim tsaka rayos align na So, yun. At natapos lang ma-assemble yung racer na yun, nabenta ko siya ng medyo lugi sa presyong pagkabili ko. Hindi medyo, konti lang. Kasi ang nakabili tiga Palawan. Ito pinaship, kinalas lahat. Ay hindi na pinaship, hindi na kinalas kasi sakto nyon yung tropa ko magbabakasyon sa Palawan. Sabi sa akin, sige pre, ako na magdadala niyan doon sa Palawan. Anong address niya doon? Binigay ko yung contact number, yung address. So sabi ko, pre, pagka binigay sa'yo yung bayad, send mo sa GCash. Kasi tiwala ako nun. Di ganun na nga nangyari. Pinunta niya sa Palawan, pati yung hindi na kailangan yung papel, pero binigay ko pa rin. May pirma ko sa likod, may pirma ng original may-ari, may pirma namin dalawa sa likod, may ID namin, binigay namin. So, nasa Palawan,
At yung tropa ko na yun, sinend yung bayad kaagad. Kinabukasan na yun eh. Message niya sa akin. Sabi, Pleng, tagal eh, pasensya na. Sabi ko, okay lang pre. So, ganun ako katiwala dati sa tropa ko. Kahit sinong tao. Ay, hindi, basta tropa ko lang. Ganun pa ako katiwala dati. Ngayon, medyo nagda-doubt na ako. So, yun, nabenta na nga yung Razer. Ang sumunod na nabili ko is pure Japan na stainless na may alloy na 27 liner na bike. Japan siya original. Shipment galing Japan. Wala na akong inayos dun. Wala na akong ni-restore dun. Dinetail ko na lang yun. Tapos na pala ko sa kwentong restoration ko. Kwentong detailing naman ako. So yun, nabili ko yung bike na yun na dinetailing ko lang. Si Stainless Japan. Dinetailing ko lang. Kinabitan ko lang ng mat guard sa kadena kasi pagkabenta sa akin yun, wala na yung mat guard sa kadena. So, kinabitan ko. So, sabi ko yun. Sabi ko, ubos na nga kape ko. Hindi yun. Sabi ko, sige, bibilin ko yan. Hindi ko sana bibilin yun. Kaso, naiya naman ako kasi ito nagbenta ng batalya sa akin na si Black Pogi. Yun din nagbenta ng stainless Japan bike sa akin. So sabi ko, sige, pang personal ko na lang to. Hindi ko na ibebenta to. So kabaliktaran na nangyari. Gipit nga kami nun. Tsaka wala akong garahe. Ito nga si Black Pogi, tambakan na lang dyan eh. So nangyari, nabenta yun, pero hindi sa malayong tao. Sa katapat bahay ko lang. So yung nakabili ng Japan bike ko na yun, tinuturing ko na siya na brother. Kasi kaibigan siya ng tatay ko. Lahat ng kaibigan ng tatay ko, nagiging brother ko na rin. Nagiging mga kuya ko na rin. Lalo na pag wala yung tatay ko, sila nagpapayo sa akin. So, yun. Bike story na tayo uli. So, yun.
dito tumagal naman si Stainless Japan dito sa akin. Siguro mga 4 to 5 months. Tama, 5 months na sa akin. So, nabenta ko siya. Sa presyong kuya. Yan, sa presyong kuya. So, ayun, ginagamit ng apo niya kasi may apo siya eh. Ginagamit ng apo niya, minsan siya, minsan yung anak niya, minsan yung manugang niya. Ginagamit yung bike na yun. Sabi ko, sige, okay lang. At least nakikita ko pa rin yung bike na yun. Kasi katapat ko lang bumili. So, yun. So, yun lang ang ma-share kong bike na restoration and detailing sa inyo. Kasi, yung dinetail ko na bike, iisa lang yun si Japan Stainless Japan. Pero ito ang kauna-unahang restoration ko. Yan. 2014 magta-2015 na yun, ni-restore ko to. So, gumanda. So, nagagamit ko siya. Ngayon, naalis ko lang mga tambak. Binabalik ko lang pagka ginagarahe ko. Kasi, liit nga ng bahay ko eh. Nagagamit ko siya kaso hindi na malayuan. Kasi expire na yung gulong niyan. Although bago yung bearing niyan, bago yung mga rayos niyan. Yung gulong niya expired. Ano naman yung gulong na to, made in Philippines to, dito gawa sa atin to. Leo tire to na 26 by 195. Yun, 195. So, sakto lang. Hindi ko nilapad, hindi ko ninipis. Sakto lang siya. Sa ganyan katabang mountain bike. So, ayoko din naman ng manipis na gulong. Ayoko naman ng misturang sayad na sa batalya sa sobrang taba. Gusto ko yung tama lang. So, yun. 2015 na-restore ko siya. Yun ang 2015, ang pinakaunang malayong napunta niyan is Philippine Marina. Tapos Pampanga. Basta yun. So yun, dito na tapos na ang story ko sa bisikleta and then mag-uulong na ako. So yun, hindi muna ako magtatangalian. Mamaya na siguro. Baka sa next vlog ko na yon yung tanghalian. So, ayun.
At mag-uulong muna ako. So, pagkakashine ko naman sa isang vlog yung mga video. Hindi na ako magdadalawang vlog. So, hindi ko inulungan yung isa. May takip kasi may laman yun na itatapon sa labas. So, yun. So, ayun mga katambik. Yun. Nakakaligo ko lang. So, yun. Nung tinawag kasi ko ng kalikasan, sa isip-isip ko, ituloy ko na to ng ligo. Kaya tinuloy ko na. Pero but anyway, yan. Basta pabuhok ko, pinatutulo ko pa. So, yan. Bago ako kumain ng tanghalian, magtanggal muna ako ng aking koble kama. So, malumin na kasi mga katambak ang aking koble kama. Kaya, Itapon mo to. Putin mo to. kaya yun, lalaban ko na siya.
yun, mga katambay guys, kakain muna ako. Yan, kakain na ako. And then, pangalawang ulong. So, yun. Ay, doy, painaan, makaka-copyright ako niyan. Piano lang yung piano covers yun. Wala may copyright doon.
Ako, akhid ng ano eh, pangmat eh. Araw ka dito sa bahay. Handa ka paglinis. So yung mga katambert, tapos na ako kumain. And then, mag-uulong uli ko. Yung pintura ay Patapos ko rito.
So, ayun mga katambay. Tapos na ako magkape habang kwento, mag-ulong, and then kumain, and then mag-ulong. So, yun. Dito na lang ako magpapaalam. So yun, napakahaba na itong vlog ko na to. Pero but anyway, okay lang yan. Dito na pala ako magpapaalam. Abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Ang petsa natin, uli natin is August 29, 2025. Sa oras na 12:25 na ng hapon. So, yun. Abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless. And then, bye-bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. So, ayun at bye-bye.